Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ang pamagat ng aking ibahagi ay, ang Allah ay hindi nagkaanak. Ang Allah ay nagwika sa Quran sa Surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Hindi nagkaanak at hindi pinanganak. Si Imam Bukhari rahimullah ay nagtala mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang dakilang Allah ay nagsabi, ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin. At ako ay kanyang nilapastangan at wala siyang karapatan gawin ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtakwil sa akin, ito ay ukol sa kanyang pagsasabing, kailanman hindi niya ako magagawang likhain muli. Katulad ng pagkalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya sa tao ay higit na madali kaysa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastangan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang Allah ay nagkaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ay tanging isa, ang ganap na Rab, at sa akin ay walang maihahalin tulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng tao sa apat na paraan. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya si Adam mula sa hangin, init, tubig, at lupa. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha siya ng tao sa katauhan ni Hawa o ni Eva. Siya ay nagmula sa buto o sa kaliwang tadyang ni Adam at nilagyan ng Allah ng laman at naging babae ito. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha siya ng tao sa katauhan ni Isa alayhi salam o ni Jesus na mula sa babae sa kanyang ina na walang ama. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag kanya itong sinabi, ito ay nangyayari. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun. Siya ay nagsabi, aking Panginoon, paano ako magkaroon ng anak na lalaki? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsagot, yakulu lahu kun fayakun. Kanyang sasabihin lamang ito, maging, kaya mangyari dito. So Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkaroon ng anak sapagkat siya ang naglikha ng lahat sa sanlibutan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha. Gamitin natin ang ating tamang kaisipan ay pinagkaloob ng Allah sa atin. Hanggang nariyan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaisahan ng kanyang pagkapanginoon, ang kaisahan ng kanyang pagsamba, ang kaisahan ng kanyang pagkamalikhain. Walang maihalang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao noon ay sinisimba nila ang kalikasan. Ang mga mahal na propeta, jin at demonyo, mga hari at sultan, mga anghel at mga matapat na ninuno. At hanggang sa kaulihan na sila ay nagbigay ng anak sa Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan ni Isa alayhi salam. So Allah mismo ang nagsabi, siya ang Allah, la ilaha illallah. Siya ay sumumpa na siya ang Allah. At ang mga anghel sa kalangitan, sila ay nagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Wa akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin.